Okay, mga kababayan, magandang gabi po. Pero ako, hindi maganda ang pakiramdam ko. Alam niyo mga kababayan, kasi I was taking, ito na naman tayo, precautionary measures. Kasi nga, may paparating na bagyo na mukhang dito talaga sa amin sa Bicol ang tumbok. At napakalakas po nito, for sure, dahil yung mga ibang bagyo like Ophel and yung mga naunang bagyo this past few weeks, nasa dagat, mababa pa lamang, nasa 55 kilometers per hour, pero nag-intensify ito super typhoon. Ngayon, itong paparating na si Pepito, nasa dagat pa siya at napakalayo pa, pero ang lakas niya ay nasa ano na, 85 to 90, and then nasa 100 plus na yung gustiness. Ibig sabihin po niyan, sa aking mga karanasan sa bagyo, ibig sabihin niyan, palakas ng palakas, at pag dumating na nga mismo sa landfall, sobrang lakas niyan. Super typhoon yan talaga. Kasi nasa dagat pa nga, malayo pa at nag-intensify talaga. Ngayon, ako naman ay nalulungkot na naman kasi alam mo ang kasunod nito, ilang araw na naman po ito na brown out. Ilang araw na namang walang kuryente, ilang araw na naman akong walang magagawa sa computer, hindi ako makakapag-vlog, hindi ko matatrabaho yung tinatrabaho ko sa online. Ay nako, ito nga po, pagod na pagod ako. Ang sakit ng katawan ko. Pagod ako kasi, ganito po kasi yung precautionary measures na ginagawa ko tuwing may paparating na bagyo, no? Ang ginagawa ko po niyan, kaya napagod ako, kasi nagluto ako maghapon. Niluto ko lahat yung naka-stock ko na mga pagkain, mga karne, isda. Niluto ko na lahat. Kasi po mga kababayan, hindi pa dumarating ang bagyo, pinuputol na po yung kuryente. So wala ng kuryente hanggang sa matapos ang bagyo at kung ilang araw abutin na putol-putol na naman ang mga linya, ilang araw yan na walang kuryente. Gaya ng naranasan ko sa mga naunang karanasan ko sa bagyo, yung mga nakaimbak na pagkain sa ref, nagkanda bulok. Kaya minabuti ko po na lutuin lahat. Karne, niluto ko sa, pinakuluan ko ng husto sa asin at suka. At least, hindi ko muna nilagyan ng mga timpla kasi yun ang kagaya ng sibuyas, yung mga ano-anong ibang inilalagay. Kasi yun po ang panis. Pero kung lagyan mo lang yan ng asin at paminta, wala munang mga bawang-bawang sibuyas kasi yun ang nagpapapanis, mabilis magpapanis. Pero kung salt lang, salt and black pepper, okay lang po yun. And then, kinabukasan, iinit-initin ko lang yan. Pakuluan uli. Para tumagal siya ng ilang araw. So, ganun po ang ginagawa ko. Yung mga mapiprito, prituhin. Yung mga lagain na walang mga masyadong mga pampalasa, simple lang. Nang sa ganun, tumagal siya. And then, nag-imbak na ako ng maraming tubig kasi mawawalan ng kuryente. Ano pa? Binalot ko na yung bukas naman, habang wala pa kasi ngayon mainit maghapon Bukas kasi today is Thursday, darating ang bagyo ng Sabado. So tomorrow, ipapadla ko na patitibayin ko na yung mga ng bahay. Yun na mahirap, mag-isa lang ako Walang mautosang lalaki. Tapos yung mga halaman ko, yung ang ganda-ganda ng halaman kong kamyas ang ganda-ganda ng tubo. Namumulaklak na, namumunga na Wala pa siyang 1 year. Wala, ilang, tinanim ko siya January February.
Pero ngayon, namumunga na. Naawa ako kasi, love na love ko yung halaman, yung tanim ko na yun, kasi ako mismo yung nagtanim. Alam mo yung ang masarap sa pakiramdam kapag yung tanim mo ikaw yung nag-alaga, tapos makikita mong namumulaklak, namumunga. Tapos araw-araw, tinitingnan ko talagang yumayabong siya ng yumayabong. Minsan, hinahalikan ko pa Kinakausap ko, tuwang-tuwa ako. Tingin ko, may feeling ba siya? May feeling yata yung halaman, Parang mas lalo siyang ganado siya na maging malago. Tsaka talaga pinoproteksyonan ko po siya, mga kababayan. Na nung bagyong Christine, kahit na hindi siya ganong malakas, pero medyo malakas yung hangin Ginapos ko siya, mga kababayan. Ginapos ko siya, and then itinali ko. At least hindi siya hinampas-hampas ng hangin, di ba? Tapos nung wala ng bagyo, pinakawalan ko lang. Bukas, ang gagawin ko, kasi, siya yumabong ulit. Kailan lang yun, nung Christine? Wala pang 2 weeks, di ba? Pero talagang nakita ko na sobrang yumabong. Ang laki-laki na niya, ang taba-taba. Kaya ang gagawin ko bukas, babalutin ko siya, mga kababayan, ng yung shading net. Babalutin ko siya, yung kabuuan niya. Balutin ko at saka igagapos ko siya doon sa poste. Nang sa ganon, yung ipapahilig ko siya para hindi siya maano ng hangin, hindi siya iwas-iwas ba. Yun ang gagawin ko bukas. Tsaka, yun, preparation. So, yun po ang mga ginawa ko at plan. Nagsunog na ako ng basura para habang mainit, mga kababayan. Dito kasi sa amin, bumabaha dito kapag ganitong, ang problema namin dito sa may paanan ng bulkan, baha. Yung baha nagaling dyan sa Mayon Volcano. Kasi nga, yung mga nagkakwari dyan, ewan, mga negosyanteng nagkukwari, yun ang problema namin dito. Delikado kami sa baha. But at least, medyo safe naman ng konti kasi, ang baha kasi, di ba, dumadaloy. Mas delikado yung baha, mga kababayan, doon sa mga low-lying areas, sa mga plains. Kasi yung tubig doon sa didiretso. Pero kung nasa nasa slope, siyempre dadaanan ka ng bagyo, pero dadaanan ka ng tubig, pero hindi mag-i-steady, hindi i-stamba yung tubig. Hindi mai-imbak sa'yo. So yun at saka basta mataas ang bahay, dati, 2 palapag ang taas ng bahay namin, kaso nabenta na ng pamilya yun. Ngayon, hindi naman ako, pero yung neighbor ko, mataas ang bahay, doon na lang ako doon ako makikisilong. Ayoko naman kasing umalis na pumunta pa ng bayan. May bahay man doon yung kapatid ko na matibay na bahay. Pero isang kinakatakot ko doon, parang ang problema doon landslide kasi nasa nasa ibabaw ng bundok na parang at saka nasa nasa slope din. Parang, ewan ko, kahit saan kaya pumunta, delikado buhay mo, diba? Anyway, so ang gusto ko pong pag-usapan, ang gaba ng intro ko, no? Tsaka pala, naglaban na ako. Nilaban ko na lahat yung mga para habang may init pa. Kasi after the typhoon, ilang araw yan na walang araw, walang init. Kaya nilaban ko na lahat. Matutuyo na pag mainit pa bukas, matutuyo yan. So anyway, mga kababayan, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay itong nangyari part 2 ng Quadcom hearing. Sayang hindi ko napanood kasi tinigil ko na yung panonood dahil napagod na ako Yung mga nangyari, hindi ko tuloy na napanood in real time. Yung ma-action na nangyari between Duterte and Trillanes.
Hindi ko alam na bisita pala si Trillanes, kasi kung alam ko, inabangan ko sana. Pero, anyway, napanood ko naman sa ibang media outlet. At yun nga po, paano naman na hindi mapipikon si Digong, di ba? Doon sa ipinalabas ni Trillanes. Nagkaanuhan pala nagkainitan pala talaga, nagkaambahan ng, ay nako. Minsan, nung huling eksenang nung panonood ko, ang inambahan niya ng suntok ay si Dilima. Yun nga sinasabi ko na kasi bakit naman pinagtabi, hindi man lang nilagyan ng ibang tao sa kalagitnaan nilang dalawa. Ang assessment ko po dito kay Duterte, umaasta siya ng ganito na para bagang matanda na siya, di ba? Matanda siya. Itong si Trillanes, halos anak na lang niya. At kung tutuusin, pwede ba na ituring na parang anak, kasi naging presidente siya eh. Di ba? Naging pangulo ka. Tapos ang behavior mo ganito. Para kang walang hindi mga kababayan, hindi ka respeto ang ganitong klaseng asta. Naging pangulo ka, abogado ka, tapos sa harap ng publiko, aasta ka ng ganyan na gusto mong manuntok. Buti hindi nagmumura. Napipigilan naman pala magmura eh. Pero doon sa Senado talagang malulutong na muna PI ang narinig mo doon. Mga kababayan, hindi ko talaga, alam mo, sobrang pinagsisihan ko yung pagboto ko sa kanya eh. Noong tumakbo siyang presidente noong 2016, talagang totoo sa kalooban ko yung pagboto ko sa kanya. Walang nagkumbinsi sa akin. Kasi nga, naghahanap po ako ng isang strongman. Dahil after Marcos Sr., matagal na panahon na walang strongman leader. Dalawa pa yung babae na naging leader. Tapos, si Fidel Ramos na turingang militar, pero I was thinking na strongman siya. Pero hindi. Wala akong nakitang mas strongman pa nga kung tutuusin si Erap eh. Kaso si Erap, 2 taon lang tumagal. At ang sumunod ay talagang walang kakwenta-kwentang pangulo. So kung baga, naghahanap ako ng isang strongman, presidenteng lalaki, na akala ko disiplinaryan. Gusto ko po kasi sa isang leader yung marunong dumisiplina ng mga nasasakupan. Yun ang gusto ko sa isang leader. Strong. Disiplinaryan. Ito nga si BBM, hindi disiplinaryan eh. Sobrang malambot. Ayoko ng ganyang klaseng leader. Yan ang pwedeng tawaging weak eh. Weak leader kung tutuusin eh. Kasi hinahayaan lang na bastusin ka eh. Wala, nandiyan na naman ako. Huwag na nga yan. Talagang wala akong magagawa dyan. Talagang Hindi ko talaga Hindi ko feel. Although, okay, sige, mabait. Pero, ayoko ng ganyang klaseng leader, mga kababayan. Gusto ko talaga disiplinaryan eh. Kasi nga, kahit na nung ako estudyante, mas gusto ko po yung terror na teacher-professor. Ayaw ko ng teacher na napapakiusapan. Diba? Ewan, yung mga ibang estudyante, gusto nila yung teacher na napapakiusapan, nalalangis-langisan. Ako hindi. Mas gusto ko yung terror. Bakit? Kasi pag terror ang teacher, talagang madidisiplina ka. Talagang magkukumahog ka, magsisikap kang matuto. Yun ang punto ko. Hindi pwede sa teacher yung
lembot-lembot eh. Yung napapag-iusapan. Kailangan, kung ano yung rule, kung ano yung batas, yun. Pag sinabi na ang submission ng assignment, tomorrow yan. Kaya, kailangan magprepara ka. Ganun ang ko, kaya kahit na ako kaya ako mag-teacher eh. Kasi maraming magagalit sa akin. Anyway, mga kababayan, ang isa pang napansin ko doon, itong si Benny Abante. Hindi ko siya maintindihan, DDS ba siya? Parang DDS eh. Parang sobra makalangis kay Digong. Doon pa lang sa kanyang, ano ba yun, yung introduction, bago nag-umpisa yung hearing, di ba? Puro pang lalangis kay Digong eh. Hanggang ngayon, sabi niya, pabor siya sa war on drugs ni Digong. Ano yun? Ang okay sa kanya yung war on drugs, ang kinu-question lang niya, bakit maraming namatay? Okay. Pero sabihin mo, yung war on drugs ni Digong, hindi nga maganda yung war on drugs ni Digong. Okay mag-war on drugs kung ang talagang tinarget mo ay yung source ng drugs. Hindi yung consumer, kundi yung source, yung supplier. 'Di ba? Yung supplier dapat. At ito pang hindi ko nagustuhan sa kanya sa sinabi niya. Sinabihan niya si Trillanes na nakikipag-connive sa ICC. In connivance with ICC daw. Para sa akin, parang hindi naman yung connivance eh. Tumutulong lang po si Trillanes doon sa mga biktima ng extrajudicial killing ng war on drugs. Bakit hindi nga lang siya kasi siya lawyer. Di ba, sino yung mga tumutulong na tumutulong sa mga biktima na makarating sila ng ICC? Si Attorney Cristina Conti, si Nery Colmenares. Well, both of them are lawyers. Tsaka, ang tawag dito, even De Lima, di ba? Part siya doon sa, although hindi na siya naging parte doon sa papuntang ICC, kasi nga, nakulong siya. Pero, she was also involved, kasi nga, human rights, advocate. Sabihin na natin na hindi nga abogado si Trillanes. Sabihin natin na, siya, human rights advocate. Hindi nga lang siya lawyer, pero ang pagtulong niya dito sa mga biktima na tumulong sa paglapit sa ICC, nagsisilbi siya, tumutulong siya doon sa mga biktima. So, nasaan ang connivance doon? Pasalamat nga po tayo, mayroong Sunny Trillanes na tumutulong dito sa mga biktima. Di ba? Kaysa naman sa iba dyan na puro lang dada, kagaya ni siya mismo, si Benny Abante, na wala tuloy yung paghanga ko sa kanya dahil dun sa ginawa niya na ipinahiya niya si Trillanes eh. Sa harapan pa ni Digong. You are in connivance with the ICC? Hello naman. Benny Abante, nag-iisip ka ba ng sinasabi mo? Ako mismo naawa ako kay Trillanes eh. Napahiya ng gusto eh. Ibig sabihin itong mga tao na tumutulong sa mga biktima, tumutulong na sa paglapit sa ICC, in connivance ba yon with ICC? Si Las Cañas, in connivance ba? Dahil Pilipino daw si Trillanes, pero nakikipagtulungan sa ICC? Of course! Di ba mga kababayan, mali ba yun? Tumutulong si Trillanes. And
the others, including the lawyers, the Filipino lawyers, mga human rights activists. Ipinagtatanggol nga yung mga biktima na mahina, walang kakayahan. O kung hindi dahil dito sa mga Pilipino na tumutulong dito sa mga biktima, ma-achieve ba nila yung hinahanap nilang hustisya? Hello naman, Benny Abante. Nag-iisip ba kayo? Maria Joseph, naturingang man of God. Bishop. Tapos yung tumutulong sa mga biktima para makuha ang hustisya, sasabihin mo na nakikipag-connive. Para bang traidor? Parang nagtatraidor? Ganun ba yon? Traidor si Trillanes? Tumutulong na nga yung tao, parang traidor pa ang dating? Hello? Nakakabwisit. O, isa pang napansin natin doon, ano? Although hindi ko nakita, pero according to news, nandoon si BP Sara. Nagpunta doon, nag-appear doon. Hindi naman invited, pero nagpunta doon. Hello? Bakit yung mga hindi invited, kinu-question? Pero si BP Sara hindi. Of course, Vice President eh. Ngayon, ito ang tanong. Bakit dito sa Quadcom hearing na hindi naman kailangan, hindi ipinapatawag itong si BP Sara, umapir siya? Bakit nung hearing nung budget para sa OVP na kailangan ng presensya niya, hindi siya sumisipot? May oras naman pala eh. Marunong pala ng daan papunta sa batasan. Bakit pag ipinapatawag, hindi sumisipot? Ngayon na hindi naman siya kailangan doon, nandoon. Para alalayan yung tatay niya. Na akala mo naman eh, hindi kayang tumindig sa sarili yung tatay niya. O ano sabi ng tatay niya? Kasi kaya daw nagpunta doon si BP Sara para makiusap na alalayan yung tatay niya. Nakiusap pa yata doon sa mga chairman na pauwiin na yung tatay niya kasi pagod na. Kasi ang haba nga naman ng oras. Mga kababayan, sa totoo lang, overwork masyado, no? Nakakabilib naman yung mga congressmen na overtime. Mula 10 o'clock in the morning hanggang ako nga tinigil ko na nung 6-7 o'clock yata yun, napagod na ako makinig. Hanggang hanggang alas 2 ng madaling araw. Ibig bang sabihin, pati si Digong, lahat sila nakaupo doon for how many hours? Diba? Ang ginaw-ginaw pa ata doon. Although hindi naman sila magugutom doon kasi may papa doon eh. May foodie. May napansin na naman nga yung mga netizens doon ha. Malakas kumain daw eh. Ang apelido daw, konti, pero marami daw kumain. Ito talaga mga netizens. Alam niyo, kayong mga personalidad, mag-ingat-ingat kayo sa ako kasi matitinik ang mata ng mga netizens. Ito ang si Robin, di ba? Napansin yung pagka masiba. Ay nako. Kung tutuusin, yung ito lang mga netizens na to, wala naman ko nakitang disente naman kumain si Attorney Conte. Disente naman, hindi naman lafang-lafang kagaya ni Robin Padilla. Disente naman kumakain nga lang, nakatutok yung camera kasi. Pero yung mga chairman kasi, paano-ano lang eh. Padampot-dampot lang ng parang mani yata. Pakain-kain lang sila doon. Biruin mo, tuwing may hearing pala na pinapakain sila dyan, ilan ang pinapakain? Marami, di ba? Yung Quadcom hearing lang, nakailang hearing na yan.
Tapos ilan ng bisita, ilan ng yung crew, yung mga media, di ba pinapakain din ng mga yun? Pinapakain yata yung media eh. Lahat ng mga nandun. Ewan ko lang. Minsan nakapanood na ako ng hearing dati dyan sa Senado eh. Panahon pa ni ni Juan Ponce Enrile. So mga kababayan, yun ang malaking question dito kay BP Sara, kasi kapag ipinapatawag siya ng Quadcom, hindi siya sumisipot. Ngayon na hindi siya pinapatawag, may panahon siyang sumipot. 'Di ba? Tapos anong napala niya? Parang nainsulto pa siya nung tatay niya eh. Ano ba naman yung tatay, ano? Kumbaga yung anak na nga niya nag-aalala sa kanya, sabihan pa na, ano kung Vice President? Vice President ba? Hindi pa naman siya presidente. Ano ba yan? Tatay ka, hindi marunong mag-appreciate ng, kumbaga nag-aalala sa kanya yung anak niya. Tapos ganun ang isasagot. Ay, ewan. Ganun yata silang pamilya, mag-aama eh. Kaya na, paano namang hindi magiging barumbada yung anak niya, yung tatay mismo, hindi appreciative. Imbis matuwa, magpasalamat na, inaalalayan ako ng anak ko. Hindi daw niya kailangan. Pati yung mga lawyers, sinabihan niya na, hindi ko kailangan ng lawyer. Hindi mo pala kailangan ng lawyer, ba't nagbitbit ka ng, ilang lawyer pa yung bitbit mo? 3, 4? My goodness. Parang para sa akin mga kababay, parang kayabangan yun eh. Hari ng kayabang. Ay, Diyos ko. Sayang. Nangangati na naman ng lalamunan. Sobrang nanghinayang talaga ako na hindi ko napanood ng real time yung action. Anyway. Naku, ito na naman mga kababayan. Hanggang mayroong kuryente, magbablog ako. Pero mukhang iniisip ko na mag-evacuate eh. Kasi forced evacuation nga pala kami ngayon. Forced evacuation. Ganito po dito sa amin, kapag may ganyan na may bagyo, talagang maaga pa. Huwebes pa lang ngayon, bukas ng umaga, i-evacuate na nila yung mga residents dito. Mula bukas ng umaga. Kahit na wala pang ulan yan. Kasi nga, pag maulan na, gusto ng kapitan namin dito, mga opisyal, yung mga tao ay naka-safety na doon sa evacuation center. Habang hindi pa malakas yung ulan. Napaka-problematic talaga ng bansa natin. Kawawa naman yung bansa natin mga kababayan. Parating binabayo ng bagyo. Parang hindi katuloy, lalo na dyan sa iyong binabayo ngayon, linggo-linggo, may bagong bagyo. Ang lalakas pati. Malalakas pati. Paano na yung paghahanap buhay, di ba? Hindi naman po pwede na araw-araw na lang pakakainin tayo ng gobyerno. Di ba? Kailangan naghahanap buhay ang tao. Pero paano ka naman maghahanap buhay ng matino kung ganyan? Every now and then, hindi pa nga nakakaalis yung isang bagyo, ayan na naman yung panibago. Diba? Kaya yun ang sinabi ko doon sa naunang video ko na sana mayroong gawin ng gobyerno natin na paraan na makontrol ang bagyo. Diba? Yung tinatawag nilang high pressure na pang-push away ng bagyo. Parang ganun pwede yung mag-imbento ng, sana maka-imbento yung mga scientists natin ng isang machine or equipment or whatever na nagbubuga ng high pressure. Idea yun. Hindi ko alam kung paano gawin kasi hindi naman ako scientist. Kasi, di ba yung bagyo, kaya bumaba siya,
sumubsob kasi may high pressure daw sa Japan. O di kung ganun pala, parang i-blow away, i-blow dyan sa itapon dyan sa dagat. Dyan ka lang sa dagat dumaan, wag na dito sa landmass. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Kasi pag ganito, apektado lahat. O, biruin mo ngayong dito sa amin, nag-half day lang ngayon yung mga opisina. Tsaka school. O, diba? Grabe yung perwisyo. Webes pa lang. Wala nang pasok yung mga trabaho. Anyway, mga kababayan. Okay. Hanggang dito na lamang po. Nakakaturete po ng utak. Pag ganito na parati na lang may dumarating na kalamidad. Hindi ka na makapag-concentrate sa trabaho. Kagaya nito, ilang araw na naman ako mawawalan ng kuryente. Walang internet. Yung tinatrabaho ko. Ay, Diyos ko po. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Wala naman tayong magagawa dyan. Ganyan talaga eh. So, hanggang dito na lamang po. Mahalin na lang natin ang ating bayan kahit na binabayo tayo ng bagyo. Wala may magagawa dyan. Ingat-ingat na lang po. Iwas-iwas na lang. Precautionary measures. So, mga kababayan, magandang gabi po at thank you for watching and see you hanggang may kuryente. Okay? Bye! Peace!